Karamihan sa mga tao, ginagamit ang musika tulad ng paggamit nila sa entertainment para tumakas. Tumakas sa pagkabagot, tumakas sa hindi komportableng pakiramdam, tumakas sa sarili nila. Kabaliktaran ng ginagawa ng mga Sigma introvert. Nakikinig sila sa mga malulungkot na kanta para pasukin ang mga damdaming tinatakbuhan ng iba palayo. Habang iniiwasan ng karamihan ang katahimikan, kawalan at bigat ng damdamin, inaaniyahan ito ng mga Sigma introvert sa sarili nilang mga tuntunin. Ang iisang gawin na yon pa lang ay inilalagay na sila sa labas ng emosyonal na operating system ng karamihan sa mga tao. Dahil kapag ang isang Sigma introvert ay nakikinig sa kantang parang dalamhati, kawalan o tahimik na desperasyon, hindi sila nilulunod nito. Inaaral nila ito. At ang sino mang hindi pa humaharap sa sarili nilang panloob na mundo ay nakakaramdam ng matinding banta sa taong kayang gawin yon, nang walang saksi, walang pag-aaliw at hindi nadudurog. Hindi ito simpleng hilig sa musika, hindi ito kaartehan, hindi ito pagiging sobrang emosyonal. Isa itong psychological training. At sa pagtatapos ng video na ito, mauunawaan mo kung bakit hindi pinapahina ng mga malulungkot na musika ang mga Sigma introvert. Pinapalakas sila nito. Pero bago yon, kailangan mo munang maintindihan kung paano binabago ng ugaling ito ang mismong emotional control. Number 1, ang malungkot na musika ay paraan nila ng paghasa sa kanilang emotional control. Para sa karamihan, ang kalungkutan ay parang emergency. Dinidistract nila agad ang sarili nila, pinapamanhid nila ang pakiramdam, minamadali nilang gumaan ang loob. Hindi ganun ang mga Sigma introvert. Tahimik silang nauupo. Nagiging kontroladong kapaligiran ang malungkot na musika kung saan pinapayagang lumitaw ang emosyon nang hindi inaagaw ang kontrol sa kanilang kilos. Nararamdaman nila ang bigat ng hindi nagre-react. Nananatili silang present nang hindi umiikot ang isip. Hinahayaan nilang umangat at bumaba ang emosyon sa sarili nitong oras. May delikadong epekto ito sa emotional manipulation. Inaalis nito ang kapangyarihan nito. Ang taong nakapag-ensayo na ng lungkot ng mag-isa ay hindi natatakot sa emosyonal na pressure sa harap ng iba. Kaya ang mga Sigma introvert ay hindi nagmamakaawa kapag binabaliwala, hindi sumasabog kapag pinoprovoke, hindi nagpapanik kapag nagbabago ang enerhiya. Nauna na silang nagsanay sa mas mabibigat na emosyonal na kondisyon ng kusang loob. Ang mga taong umaasa sa kaguluhan, drama o emosyonal na pagmamadali para kontrolin ng iba ay agad itong nararamdaman at nababahala sila. Dahil hindi mo matitinag ang taong alam na alam kung gaano kabigat ang kaya niyang buhatin. Pero ibabaw pa lang ito ng emosyonal na kontrol. Ipapaliwanag sa number 2 kung paano pinatatalas ng malungkot na musika ang kanilang pananaw imbes na palabuin ito. Number 2, ginagamit nila ang malungkot na musika para maging mas malinaw ang isip, hindi mas magulo. Para sa karamihan, pinapalabo ng kalungkutan ang pag-iisip. Humihina ang paghuhusga, dumadami ang mga haka-haka, bumabagsak ang lohika. Pero para sa mga Sigma introvert, ang lungkot ay bahagyang nagpapabagal sa isip na sapat para lumitaw ang mga patterns. Inaalis ng malungkot na musika ang ingay ng emosyon at sa tahimik na espasyong yon, napapansin nila ang mga bagay na hindi nakikita ng iba. Kung sino ang nawawala kapag humupa na ang kasiyahan, kung sino ang nagsasalita lang kapag siguradong may atensyon, kung sino ang napagkakamalang kumpiyansa ang lakas ng boses, at kung sino ang umaarte ng emosyon imbes na tunay na damhin ito. Habang pinapamanhid ng iba ang sarili nila sa sobrang stimulation, nagbabawas ang mga Sigma introvert. Mas kaunting ingay, mas malinaw na signal. Kaya mabilis silang bumasa ng tao, kaya kapansin-pansin sa kanila ang mga inconsistencies, kaya halata agad sa kanila ang tunay na intensyon ng isang tao. Ang mga taong nabubuhay sa pamamagitan ng pagpe-perform ay nakakaramdam ng pagkakalantad sa presensya ng taong ganito kalinaw makakita. Hindi nila maipaliwanag kung bakit, nararamdaman lang nilang nakikita sila.
at ang discomfort na yon ay nagiging pag-iwas, projection o tahimik na galit. Pero hindi kino-confront ng mga Sigma introvert ang lahat ng nakikita nila. Ipapaliwanag sa number 3 kung saan nila dinadala ang awareness na yon. Number 3, sa malungkot na musika nila pinoproseso ang sakit nang hindi ito ipinapaalam sa lahat. Karamihan ng tao inilalabas ang sakit. Nagbe-vent, nagpo-post, nagpapahiwatig, naghahanap ng reaksyon para makontrol ang emosyon nila. Pero ang mga Sigma introvert, umaatras. Nagiging pribadong silid ang malungkot na musika para sa pagproseso. Walang audience, walang validation, walang kailangang paliwanag. Kaya hindi sila nag-overshare, hindi nila kinikwento ang mga pagdurusa nila, hindi nila ipinapaliwanag ang katahimikan nila. Para sa mga taong emosyonal na maingay, parang cold ito. Para sa mga manipulators naman, delikado ito. Dahil ang sakit na hindi tumatagas palabas ay hindi pwedeng pagsamantalahan. Hindi mo mabibitag ang taong hindi naghahanap ng reaksyon. Hindi mo makokontrol ang taong hindi nangangailangan ng awa. Ang emosyonal nilang pagiging independent ay nakakalito sa mga taong umaasa sa reaksyon para makaramdam ng kapangyarihan. Pero ang privacy na ito ay may mas malalim na pinanggagalingan. Ipapaliwanag ng number 4 kung bakit hindi takot ang mga Sigma introvert sa madidilim na emosyon. Number 4, hindi sila takot sa mga dark emotions at yan ang nagpapabihira sa kanila. Karamihan ng tao ay tinuturing ang kalungkutan bilang banta sa kanilang identity. Kapag naramdaman ko ito, madudurog ako. Kapag nanatili ako rito, mawawala ang sarili ko. Matagal lang sinubok ng mga introvert ang mga palagay na yan. Alam nila na hindi sila buburahin ng kalungkutan, hindi sila lulunukin ng dalamhati, hindi sila mawawala sa katahimikan. So when life hits hard, hindi nila ito ginagawang drama. Nag-a-adjust sila. Hindi sila humahabol ng closure, hindi sila humihingi ng paliwanag, hindi sila kumakapit sa bagay na matagal nang gumuho. Tinatahak nila ang damdamin sa halip na umiwas dito. Dahil dito, mas mabilis silang makabangon kaysa sa iba. At ang mga taong nangangailangan ng tuloy-tuloy na reassurance ay nakakaramdam ng kawalan ng balanse sa presensya ng taong hindi nangangailangan nito. Ang emosyonal na kasarinlan na ito ay humahantong sa mas bihirang katangian. Ipapaliwanag ng number 5 ang relasyon nila sa pag-iisa. Number 5, pinaparamdam ng malungkot na musika na okay lang mag-isa. Hindi nangaaliw ang malungkot na musika. Hindi ito nagpapanggap na masaya. Hindi ito humihingi ng atensyon. Ganun din ang mga Sigma introvert. Hindi nila ipinagkakamali ang kalungkutan sa pag-iisa. Hindi nila ginagamit ang ibang tao para takasan ang sarili nila. Hindi nila kailangan ng ingay para makaramdam na totoo sila. Hindi sila natatakot sa mahabang gabi. Hindi sila natatakot sa tahimik na silid. Ginagawa silang immune nito sa isa sa pinakamalakas na pressure ng lipunan, ang takot na mapag-isa. Ang sinumang bumubuo ng pagkakakilanlan sa pagiging kailangan, ninanais o kabilang ay nakakaramdam ng matinding pagkabagabag sa paligid ng isang taong simpleng naroroon lang. Walang hinahabol, walang pinapatunayan, walang pagpapanggap. At binabago ng pag-iisang ito kung paano sila kumokonekta. Ipapaliwanag ng number 6 kung bakit bihira pero hindi madaling masira ang mga ugnayan nila. Number 6, nakikipag-ugnayan sila sa lalim, hindi sa enerhiya. Karamihan sa mga tao ay nag-uugnay sa pamamagitan ng kasabikan, magkakaparehong biro, magkakaparehong gulo, magkakaparehong distraction. Ang mga Sigma introvert ay nag-uugnay sa pamamagitan ng lalim ng emosyon. Natural na sinasala ng malungkot na musika ang mga tao. Tanging ang mga kayang umupo lang sa katahimikan, tanggapin ang discomfort at iwasan ang pagpapanggap ng kasiyahan ang tunay na nakakalapit. Kaya kakaunti ang koneksyon ng mga Sigma introvert, pero matitibay. Hindi nila tinotolerate ang mababaw na palitan ng mga emosyon. Hindi nila pinapanatili ang ugnayan dahil lang sa nakasanayan. Hindi nila pinapaliwanag kung bakit sila umaalis. Ang mga taong umaasa sa mababaw na bonding ay nakakaramdam ng pagtanggi,
kahit wala silang narinig na sinabi. Pero ang huling dahilan ang magbubunyag ng pinaka hindi nauunawa ang pagbabago. Ano ang nangyayari pagkatapos masira ang lahat? Number 7, sa malungkot na musika nila tahimik na muling binubuo ang kanilang sarili. Pagkatapos ng pagtataksil, pagkatapos ng pagkadismaya, pagkatapos ng burnout, hindi inaanunsyo ng mga Sigma introvert ang paglago nila. Naglalaho lang sila. Nagiging background ang malungkot na musika sa reconstruction. Walang paghihiganti, walang talumpati, walang deklarasyon. Panloob na recalibration lang. At kapag bumalik sila, sinasabi ng mga tao na nagbago sila, naging malamig sila, ang layo na nila. Hindi. Mas malinaw na sila, mas malakas na sila, hindi na sila available sa emosyonal na ingay. At yan ang dahilan kung bakit sila bihira. Hindi kinatatakutan ng mga tao ang mga Sigma introvert dahil tahimik sila. Kinatatakutan sila dahil hindi sila pinahihina ng katahimikan. Hindi sila sinira ng malungkot na musika. Hindi sila pinaliit ng pag-iisa. Hindi pinalambot ng sakit ang mga hangganan nila. Pinatalas sila nito. At yan ang dahilan kung bakit hindi nagpapaliwanag ang mga Sigma introvert. Hindi nila kailangang gawin yon. Ang kanilang kapanatagan ay sapat na. Shoutout sa mga nanood at nag-comment sa bagong upload na to. Shoutout kay Rebecca Ogata. Sabi niya, "Good evening Sir AP. Like done. Totoo lahat ng sinabi mo. Dati-rati dinadaanan ko lang ang vlog mo. Pero nung nalaman ko na introvert pala ako, naging interesado ako sa mga ugali at katangian ng isang introvert. Salamat ulit sa'yo." Sabi naman ni Marie the Lightworker, "Hi po Sir AP. Good evening. Relate ako sa episode na to. Hindi na bago sa akin ang iba't ibang patibong sa aming mga introverts. Yung kasamahan ko sa trabaho dati, galing magpaikot at makabuhay ng patay. Maraming tricks. Pinag-aralan ko lang lahat ng kilos niya. Hinahanapan ako lagi ng mali kahit tama naman lahat ng work ko. Kalaunan hindi ko na pinansin, kahit makasalubong ko pa, unti-unti na akong lumalayo at bato na rin ako sa mga parinig niya. Salamat sa pagbabahagi ng episode na to Sir AP. God bless." At ayon naman kay Perez Lintz, "Good evening po Sir AP. Share ko lang din, based on my experience, actually lahat ng yan nagamit ng mga taong nakapalibot sa akin. But isang madalas na tool or words ay ang imagination mo lang yan. Pero ang hindi nila alam ay bago ko pa binitawan or sinabi sa kanila ang mga bagay na yon, ay talagang napag-isipan ko na po yon ng mabuti. And in fact, na yung sinabi ko po ay totoo talaga. Ibig pong sabihin, dahil nga po sa very observant ko pong tao, ay hindi malayo na yung mga sinasabi ko doon sa mga taong napagsabihan ko ay totoong-totoo po talaga. Kasi nasa isip ko pa nga lang ay totoo na, lalo pa po kaya kung ipapahayag o sasabihin ko na sa kanila. Kaya doon ay lalong napapatunayan na totoo, dahil yun ay hindi basta gawa-gawa ng isip lang. And sa totoo lang po, marami na rin po akong naging karanasan na kadalasan ay naglalaro sa isip ko pero hindi ko po pinapansin. Nawala akong kamalay-malay na nangyari at mangyayari pala talaga yon. Kaya ngayon na-realize ko na naobserbahan at bigyan ko na ng pansin yung nasa isip ko or natin. Kasi kung hindi lang aray ko, kundi aray mo at aray natin na katulad kong mga introvert. Once again, good evening po Sir AP at sa ating lahat. Thank you so much po sa panibagong inspiring na video nyo Sir AP. Pagpalain po tayong lahat. At shoutout din kila Kajit Warrior, Louie Borlongan, Annalyn Granada, Lorena Bintas, Patterson Gals, Joyce Ala, Alfonso Katana, Roberto Norase, Michiko Tobayashi, Kay Molino, Ramlat, at kay Kati. Maraming salamat po sa panonood. Kung gusto nyo ding ma-shoutout, mabati o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang sa latest video rito sa channel na to at pipili kami doon ng mga isi-shoutout at babasahin para sa susunod na upload. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, i-share to sa iba at mag-subscribe na kung hindi ka pa nakaka-subscribe. Maraming salamat at see you next time.